Nakatikim na ba kayo nung Yangnyeom KFC o yung tinatawag nila na Yangnyeom Korean Fried Chicken? So kung hindi pa kayo familiar dito, ito kasi yung boneless fried chicken na nababalutan ng sweet, spicy, savory sauce, tapos malutong, ipartner mo pa sa mainit na kanin, ay wala na, sira na naman ang diet ko. O ano, natakam kayo? Pero wag kang mag-alala dahil ituturo ko sa inyo yung recipe na yan. Simplified version nga lang, yung version ko, kaya tara! So, bali yung binili ko dito is 500 grams na boneless chicken thigh part. Tapos hiwain lang natin ng medyo maliliit. Pero kung gusto niyo mas maliit pa dyan, pwede naman. Then, isisiso natin yan with chicken powder, salt, and pepper. Tapos haluin natin na maigi para manuot yung mga seasonings na nilagay natin. Tapos i-rest muna natin yan for 20 to 30 minutes. Kung gusto niyo mas matagal, mas maganda para mas manuot pa yung mga seasonings na nilagay natin. So habang nakababad yung ating chicken, gagawa na tayo ng sauce. So sa saucepan, maglalagay tayo ng water, then sugar, tapos gochugaru. This is optional kung meron kayong Korean chili powder, pero kung wala naman, pwede na ang hot sauce, plus honey, then gochujang. Ito yung Korean chili paste. Habang nilalagay nyo nga pala yung ingredients, huwag nyo munang bubuksan yung apoy. After nyo mailagay yan at saka nyo buksan yung kalan, pero sa mahinang apoy nyo ilagay. Naglagay din nga pala ako ng kaunting soy sauce para magkaroon lang siya ng konting color. So after that, haluin natin siya na maigi hanggang maging smooth. Then isimmer natin siya ng 3 to 5 minutes or until slightly thickened na yung sauce natin. Tapos, nag-add din nga pala ako dito ng asin kasi medyo nakulangan pa ako sa saltiness. Tapos, nag-add pa ako ng sugar para mabalanse ko yung spicy, sweet, and savory sauce natin. After that, iset aside muna natin. So, okay na yung sauce natin. Ngayon, mag-prepare naman tayo ng ating breading. Diyan sa bowl, meron na ako diyang cornstarch. Then, nag-add ako ng flour, baking powder, and salt. Imekos-mekos lang natin yan. After that, iset aside. Pero kukuha tayo ng kaunting mixture para ilagay natin dito sa marinated chicken natin. Ibudbud na natin yan. Plus, mag-add tayo ng konting water. Then, halu-haluin natin yan hanggang sa makot yung chicken natin. Huwag masyadong marami yung tubig. Just enough na makot yung chicken natin. Para mas kumapit yung ating breading mamaya. So, okay na tayo dyan. Ilagay na natin sa breading. Tapos, i-coat natin yan na maigi. After that, i-shake natin yung excess naman na breading. At habang ginagawa ko nga pala to, nagpainit na ako ng mantika natin sa kawali para diretso na tayo sa pagpiprito. Tapos sa medium flame ko lang nilagay yung ating apoy. Kapag ready na yung mantika natin, ilagay na natin isa-isa pero dahan-dahan yung mga coated chicken natin. Iprito natin yan ng mga 7 to 10 minutes or until golden brown. Pag okay na yung mga chicken natin, ilagay nyo na yan sa strainer para tumulo yung excess oil. Then, pwede kayo mag-double fry para added crunch dun sa ating mga chicken. So, it's up to you kung mag-double fry kayo or hindi na. So, para sa last part, i-coat na natin yung chicken natin with the prepared sauce. So, dito, magko-coat lang ako or magdidip lang ako ng kaunting chicken yung kakainin ko na. Kasi mas maganda kapag dinip nyo yung chicken or kinote ninyo, diretso na kayo sa pagkain nito. O 'di ba? Ganyan lang kabilis gawin itong ating Yangnyeom KFC or Yangnyeom Korean Fried Chicken. Kaya with this recipe, makakapagluto na kayo dyan sa mga bahay ninyo. I'm sure natakam kayo sa nakita ninyo. Okay, kain na!